Hello mga kapatid, kumusta na po kayo? At pasensya na po, ngayon lang tayo nakapag-live sa ating Facebook. Ngayon po ay pupunta tayo sa baryo, sa Cansibao, sa Caravan. At sasagutin na natin ang mga mahal natin na kapatid na kumukuha ng ating mga video at binigyan din nila ng komentaryo. Maganda po yan, no? Exercise sa ating isipan ba. So meron tayong mga theological discussion sa ating mga mahal na kapatid. Itong disciple journal ba ito? Ating pakinggan ang kanilang magandang komentaryo. Okay, kinukuha nila yung video natin. Well and good. Okay lang. Sasagutin naman natin. So, ang dami. Huwag kayong mag-alala dahil sasagutin natin punto per punto itong mga magandang bagay na ating dapat i-discuss, mga kapatid. Sabi niya dito, ang Ginoo daw ang hinungdan. Anong hubog sila. So, tingnan natin kung sinabi ko na si Kristo nag-promote ng paglalasing. Ito po yung video. I think itong videong ito ay sa pasensya nyo na po kayo, hindi pa na natin magamit yung OBS natin dahil yung kasakit pang ating technician. Sunod na araw mag-live tayo sa Facebook and then connected na po yan sa YouTube channel natin. So, ang ganda. So, pakinggan muna natin. May 5 minutes po ito. Dahan-dahan natin i-evaluate. Ito mo pa inom. Ay, niya katoliko man si Kristo. Kining akong duha ka container to ba? Kuwang ranis ka Kristo. Kaya mga pito man dyan to katatsaw. Ito po. Grabe to si Kristo mo pa inom. Ay, grabe to si Kristo mo pa inom. Ay, niya katoliko man si Kristo. Morang katoliko panahos kasal daghan kay inom. Kanang inyong inimnan gamay ra na. Tatyaw man to ka Kristo. Mingaw pong kasal kung may inom no. Pero si Mama Mary may nihangyo. Ang berhin sa regla may nihangyo. Kung sa'y nitabo, atin na diyaw atong pakpakan nato Ginoo. Nini nga wali sa usa ka pari, makita nato nga iyang giagi og yaga-yaga ang gibuhat sa atong Ginoong Hesus. Gigamit niya nga illustration ang unang milagro nga gibuhat sa atong Ginoo dito sa Kana. Naay mga butang nga iyang gimension nga nahimong usa ka dakong blasphemy para sa atong Ginoong Hesus. Ini stimulus na ni ihamig baboy. Nya magdasa kog duha ka container nga bahalina. Kay paon man itong mga ganahan mo, inom ba? Gamay ra ng ako kay ka Kristo tatyaw man dyan to. Kuwang ra ning ako kay duharam ni ka container. Nagka Kristo tinatyaw to. O nga kining akong duha ka container to ba? Kuwang ra nis ka Kristo kay mga pito man dyan to katatyaw. Sakit hunaw-naon, ngayano na lang kini masulti sa ubang mga religious leader nga si Kristo pa ang nahimong hinungdan nga nahimong practice karon sa mga katawhan ang pag-inom ug paghubog-hubog. Nga ila pang gihimong hinungdan si Kristo Jesus para pag-justify sa ilang kauglingong mga sala. O gani na pa siya'y dugang gingon. Grabe tos Kristo mo painom Grabe tos Kristo mo painom Grabe pag yun daw si Kristo magpainom kay tinadyaw yun. Usa kini ka klase sa pagbastos, walay tahod o pagyaga-yaga o pagguba sa dungog sa atong Ginoong Hesus. Napagod siya gidugang niini. Kanya kung protestante po tos Kristo, what yun to'y bino? Diyos to, tang. Nya katoliko man si Kristo. Morang katoliko, panahos kasal, daghan kay inom. Kanang inyong inimnan, gamay ra na. Tatyaw man to ka Kristo. Manang mingaw pong kasal kung may inom no? Mingaw no? Muna si Kristo nahudan na guto. Sa ito pa nangahupog na dito kay nahurot naman. Kung pastor pa tos Kristo, ayaw na maghimo-himo batag milagro Mama Mary. Ayaw na nangahupog na siya Mingaw daw ang kasal kung walay inom. Niini nga part, iya pang gitabon si Kristo sa ilang sala nga klase sa practice.
nga mao daw nagapainom sila sa kasal o kilang daw nga naiinom kay mismo gani si Kristo nagpasiugda sa inom. Napagisunod niyang giingon, Si Mama Mary may nihangyo. Ang sa isugo sa kong anak ha, tumana jud. Pero si Mama Mary may nihangyo, ang Birhen sa Regla may nihangyo. Pasay na itabo. Ate Nadia, iya pang gihimong kasabwat dinhi si Maria nga nahulog na noon nga si Maria o si Kristo ang nahimong nagpasiugda sa inom didto sa Kana. Atong pakpakan nato Ginoo. Atong pakpakan nato Ginoo. Palakpakan ang Ginoo tungod kay nagpainom. Nini nga bahin ato makita nga iya pang gipapalakpakan ng Ginoo tungod kay nagpainom kini. Atong i-correct ni nga wali sa usa ka pari. Ang tinuod wala nagpainom ang atong Ginoong Hesus dito sa Kana nga diin iyang gihimong bino ang usa ka tubig. Kini nga story ni Hesus naa na record sa John chapter 2 verse 1 to verse 11. Nagisgot kini sa usa ka invitation nga nadawat sa tong Ginoong Hesus para sa usa ka kasal. Pero sa dihang nahutdan na og wine o kining bino ang okasyon, miduol ang sulugoon kang Maria o gibasa pod ni Maria ngadto kang Hesus. Si Hesus mingon sa mga sulugoon, butangi og tubig ang unom ka mga banga o kining tadyaw o kunya maukad to ang gihimo ni Kristo nga bino. Una sa tanan, part yun sa culture sa mga Hudyo ang wine sa ilang mga okasyon, sama na lang sa usa ka kasal. Pero lahi ang content sa ilang wine sa una kaysa panahon nato karon. Ginama kini gikan sa usa ka grapes nga ginaagi og grabe nga fermentation aron mas quality ang lasa nini. Pero ginagamit nila ang wine sa una sa tanan, dili para sa paghubog-hubog, kundi para sa usa ka special nga okasyon, health purposes, o nag-serve sa ni as drink or kategory sa soft drink sa atong panahon karon. Pero magkahubog gihapon ang wine nila sa una kung imo ning pasubraan. Pero dili design ang wine sa una para paghubog-hubog, sama karon nga dunay red horse, dunay makahubog nga mga ilimnon. Niini nga particular nga situation ni Christ, klaro man nga wala niya himua ang wine para mahubog o maghubog-hubog ang ilang okasyon. Gani, daghan og verses ang Bible nga wala nagtugot ang atong Ginoo sa paghubog-hubog og usa ka ilimnon. Og isa nini nga mga verses ng Ephesians 5:18 ingon pa niya, og dili kamo maghubog-hubog sa bino kay diha ni ana adunay kangilad. Klaro ang gingon sa tong Okay. Pasensya na, nawala yung internet. Oy nagpasiugda sa paghubog-hubog. Ug niingon pa siya, palakpakan nato ang atong okay ra maghubog-hubog, kani iya pang gihimong rason ang atong So, yun mga kapatid. Ating sasagutin yan. Punto por punto po. No? Totoo naman na ang daming ginawa na wine ni Kristo. No? 6 na tadyaw po yan. At hindi po 7, 6 po. Babasahin natin yung banal na ebanghelyo ni St. John. Unang milagro po ito ng ating Panginoong Hesus Kristo, mga kapatid. Jesus changes water into wine. So babasahin natin ng buo, mga kapatid, ha. Ito po. On the 3rd day, a wedding took place at Cana in Galilee. Jesus' mother was there, and Jesus and his disciples had also been invited to the wedding. When the wine was gone, Jesus' mother said to him, "They have no more wine." "Woman, why do you involve me?" Jesus replied, "My hour has not yet come." So, hindi pa umabot yung panahon ko. Nearby stood 6 water jars, the kind used by the Jews for ceremonial washing. It's holding from 20 to 30 gallons. So, nakapunta na tayo sa Holy Land. Itong water jar na ito, nakakita tayo talaga ng replika. Malaki pa sa atin. So, ilang galon? Mga 20 to 30 gallons. So, ang dami. Kung iinom lang tayo ng isang long neck, no? Mas marami ito. Dahil ang dami. 30 gallons ang maipasok natin sa isang water jar. No? Malinaw na malinaw dito. 20 to 30 gallons. At 6 po na water jars ang kanyang pinuno. At
ginawa ito niya na wine. Wine talaga. No, literal na wine. Ano ba yung wine? May alcohol content. Hindi po matawag na wine yan without alcohol content. At patuloy tayo. Jesus said to the servants, "Fill the jars with water." So, punuin ninyo ng tubig. So, hindi lang half, ha? Punuin ninyo ng tubig. So, they filled them to the brim. So, ito pa, punong-puno talaga. To the brim. Then he told them, "Now draw some out and take it to the master of the banquet." They did so, and the master of the banquet tasted the water that had been turned into wine. He did not realize where it had come from, though the servants who had drawn the water knew. Then he called the bridegroom aside and said, "Everyone brings out the choice wine first, and then the cheaper wine after the guests had had too much to drink." Too much to drink, ha? So, ang dami nang nainom nila. So, after sa dami na nilang nainom, nandito po ito sa Biblia. After the guests have had too much to drink. Too much to drink, ha? Ang dami nang nainom nila. Too much to drink. Nakasulat po yan. Paano yan? Ha? At nakainom na sila ng maraming alak at dinagdagan pa ni Kristo. Dinagdagan pa. At i-drink after the guest. So, unang i-serve nila yung yung hindi mahalon o cheaper wine. Ang i-serve nila after the guests have had too much to drink, ha? Ano ba ang Tagalog sa too much to drink? Ang dami na nilang nainom, no? Nakasulat po yun. Ito. Paano na ito? Nakasulat eh. After the guests have had too much to drink, but you have saved the best till now. So ngayon, ang ipinainom ninyo sa amin, ang pinaka-the best na wine. So posible una ito. At kung madami na silang nainom, ipahuli yung cheaper wine. Ang ipainom. Pero dito, malinaw na malinaw. They drink a lot of wine. At dinagdagan pa ni Kristo. Uulitin natin, ha, sa pagbasa. And the master of the banquet tasted the water that had been turned into wine. He did not realize where it had come from. The servants who had drawn the water knew. Then he called the bridegroom aside and said, "Everyone brings out the choice wine first, and then the cheaper wine after the guests have had too much to drink. But you have saved the best till now." So, ang dami na nilang nainom. Pero, dinagdagan pa ni Kristo. Pero sinabi ko ba, sinabi nila dito, ulitin ko, ha, pinupromote ko daw yung paglalasing. No? Sabi niya, Hubog-hubog. Supak sa giingon ni nga leader nga okay ra maghubog-hubog. Kani iya pang gihimong rason. Sabi ko ba na okay lang maglasing? Sabi ko okay lang mag-inom. No? Wala akong sinasabi na okay lang maglasing kayo. No? So, ang kanyang conclusion, okay lang daw maglasing. No? Iba-iba namang level sa atin, mga kapatid. Merong malasing, 3 baso, malasing na. 1 baso nga, malasing na. Iba, kaamoy lang, malasing na. No? Pero yung iba, hindi pa rin nalasing. Kahit marami na siyang nainom. So, different yung level natin, mga kapatid. Sa pag-inom ng wine, ako, limit lang sa akin. 3, marami na yan sa akin. At wala ding nakakita sa akin na nalasing ako. Kahit tinatawag ako sa mga MCGI na lasinggo, dito sa parokya ko, hindi pa ako nalasing. Wala ni isa nakakita sa akin na nalasing ako.
Kahit ina-accuse ako na lasinggo. Sa mga kilala ko, hindi ako nakita na nalasing dahil moderate lang ang pag-inom ko. Drink moderately. At yan din ang nakasaad sa unang Timoteo chapter 5 verse 23. Kahit yung pamilya ko, kahit yung mga parokyano ko, hindi ako nakita na naging nalasing ako kahit isang beses. Dahil umiinom ako, maliit lang. 3 baso, enough na po yun. Pero sabi ko ba na okay maglasing? Ano ba itong kapatid natin? Ini-illustrate ko lang ano ang nakasulat sa Biblia. Sabi dito, hindi mo binabasa ito eh. Basahin nyo ito. Sa John chapter 2 verse 9 hanggang 10 po. Sa 10 po tayo. John chapter 2 verse 10, and said, everyone brings out the choice wine first. So, kung ano yung magustuhan nila na alak, yun ang una nilang iinumin. Then, the cheaper wine, yung mga hindi mahal na wine, ang iserve. Last na iserve. No? Everyone brings out the choice wine first. And then, the cheaper wine, after the guests have had too much to drink. Nandito, too much to drink. Ang dami nang nainom nila. Kung si Kristo allergy lang sa pagpainom, bakit ano pa siya ng wine? Ang tubig ginawa niyang alak. Okay. Sabi nila yung ano daw, parang juice lang yun. Totoo naman na merong juice na grapes. Pero hindi lahat ng, alam nyo, yung fermentation, babasahin natin yung document mga kapatid about fermentation mga kapatid. Babasahin natin sa www.web.com vitamins. Ito nakasaad mga kapatid, is grape wine alcoholic or not? Ito. Ang sagot, wine is an alcoholic beverage. So, wine talaga is an alcoholic beverage. Alcoholic talaga. Basta wine, no? That is created from grapes. So, yung wine sa panahon ng mga Hudyo, created from grapes. The sugars. So, ito po, juice po ito. The sugars in the grape juice. Ito na po. Ito na po yung sinasabi nyo, grape juice, are converted into alcohol. Kailan po ba ito maging alcohol, itong grape juice? Sabi nila, yung content nito ay juice lang. Hindi totoo yun. Alcoholic pa din yun. Bakit? During fermentation, the alcohol in wine blocks various nerve pathways in the brain. Kung masubraan po. Wine also contains antioxidants that might benefit the heart and the blood circulation po. So, ang makaalasing pa rin. Totoo naman yung wine eh. Dahil lahat magagawa ni Kristo, mga kapatid. So, ang hina-highlight natin doon, ang pag-inom. Bakit napunta sa paglasing? So, hindi naman natin sinasabi, okay lang maglasing. Ang sinasabi ko, okay lang na iinom ng wine. As long as, you know your limit. Dahil iba-iba yung limitation natin eh. Di ba? So, itong mga kapatid natin, no? Hindi talaga sinunod nila si Kristo. Hindi ito justification, mga kapatid. Unang milagro po ni Kristo yan. Bakit allergic kayo sa wine? Si Kristo hindi. Bakit ang kanyang dugo, ang ginamit niya ay wine? Kumuha siya ng alak at sabi niya, this is my blood. Ginagamit niya. Kayo, hindi kayo gumagamit. Juice lang. Hanggang juice lang kayo. Pero si Kristo, kahit sa kanyang representation, sa kanyang matatawag natin na kanyang sariling katawan, sariling dugo,
ay ginagamit niya yung alak. Hindi sinasabi niya gumagamit siya ng juice, grape juice, no? Grape wine ang ginagamit niya. Babasahin natin yung banal na kasulatan. Okay? Babasahin natin. Kahit si Kristo gumagamit ng alak eh. Pero yung mga kapatid natin, mas stricto pa sa Panginoon. No? Babasahin natin ang Luke chapter 19, mga kapatid. So, hindi tayo magtatagal, mga kapatid, dahil pupunta tayo sa ito po. Babasahin natin, ha. Sa 22:19 man siguro ito. Sa Last Supper, mga kapatid. Tingnan natin, ha. Titingnan natin, mga kapatid, at sasagutin natin yan punto por punto ang ating mga kapatid. Pinutol. Sabi niya, okay daw yung paglalasing. Hindi ko naman sinabi na okay yung paglalasing. Sabi ko na okay lang ang mag-inom. Kayo naman. Yung too much drinking, nandito sa John chapter 10. 2 verse 10. After the drink too much wine, so yung cheaper wine i-serve. Na-serve na nila, naubos din. At didagdagan pa ni Kristo, hindi siya allergy sa pag-inom. Mga kapatid, hindi siya allergy sa alak. Nandito, mga kapatid. Sa Luke chapter 22 verse 19, and he took bread, give thanks, and broke it, and give it to them, saying, this is my body, given for you. Do this in remembrance of me. In the same way, after the supper, he took the cup, yung wine, saying, the cup is the new covenant in my blood. So, ginagamit niya yung alak as the new covenant in my blood. Just imagine, si Kristo nga gumagamit ng wine. Kayo, allergy sa wine, mga kapatid. Okay? Which is poured out for you. But the hand of him who is going to betray me is with mine on the table. So kitang malinaw na malinaw po, mga kapatid, na si Kristo po ay hindi allergy na bino or alak, mga kapatid. Hindi siya allergy sa alak. No. Bawal ang sobra. Sinasabi ko ba na maglasing kayo? Hindi. Ang sabi ko, pwede. Grabe yung pagpainom ni Kristo. Hindi ko sinabi na grabe yung paglalasing ni Kristo. Iba po yun. No? Walang pare magsasabi maglasing kayo lahat, ha? No? Hindi bawal ang pag-inom, kapatid. Ang bawal yung paglalasing, yung kinukot ninyo. Aprobado ako niyan. Magkasama sa ating katawan yung sobrang paglalasing. No? Sabi ko ba na nilalasing ni Kristo lahat? Hindi ko naman sinabi yon. Hindi ko din ginastify yung mga lasinggo. Yung mga lasinggong nakikinig ngayon, magbago na kayo. No? Drink moderately. No? Not drink moderatso. So, yan po ang ating sagot sa ating mahal na mga kapatid na sabi nila, pinupromote ko daw na okay lang maglasing. Hindi ko naman sinabi yon. Sinabi ko lang na ang daming pinainom ni Kristo at pinupuno pa niya yung tadyaw or water jars. At ang mapasok natin na mga gallons doon ay 30 gallons sa pinakamarami. Imagine na ka, 30 gallons, i-multiply natin sa 6. Ilan yon? 30 times 6? Mga 900. 900 ba? Hindi ko marunong sa math. No? 30 times 6. Mga 900 gallons. Ang dami nga. Kung hindi ako nagkamali, ha? Wala akong calculator dito, mga kapatid. Tingnan natin. 6 gallons times
times 30. So 180. 180 gallons. Hindi pala 900. 180 gallons. No? Grabe mga kapatid. 180 gallons ang pinainom ni Kristo. Grabe. 180. Yung isang galon. So, yan ang pinainom ni Kristo sa kasal. Just imagine, they drink many wine. John chapter 2 verse 10. And after that, dinagdagan pa ni Kristo ng 180 gallons. Ang dami. 180 gallons. Ang dami mga kapatid. So, hindi talaga exaggerated yung sinasabi ko. Grabe yung pagpainom ni Kristo. 180 gallons. Naubos na kanilang mga alak at dinagdagan pa ni Kristo. Just imagine unawain natin ang sinabi ni Kristo sa Ebanghelyo sa John chapter 2. Unawain natin. Naubusan na sila ng bino. Naubusan na sila ng alak. Kaya nag-request si Mama Mary. And the master of the banquet tasted the water that had been turned into wine. He did not realize where it had come from. The servants who had drawn the water knew. And then he called the brethren aside and said, everyone brings out the choice wine first, and then the cheaper wine after the guests. So after the guests have had too much to drink. Ang nabasa dito, too much to drink. Paano yan? Nakasulat yan, no? Too much to drink. How you explain this biblical statement? Nandito, too much to drink, but you have saved the best. Ibang version naman. Babasahin natin yung ibang version. Yung Protestant version, yung King James version, babasahin natin Ito sa John chapter. Ito po ay version nila sa mga Protestante. Babasahin natin. Tingnan. Grabe dito. Drunk talaga. Hubog na. Lasing na talaga. And he said to him, every man at the beginning sets out the good wine. And when the guests have well drunk, yung drunk is nalasing na. Then the inferior, you have kept the good wine until now. Dito, the guests have well drunk. Ano ba yung drunk? Nalasing na. Sa inyong translation po ito drunk. Tingnan natin. Okay. Ang sabi dito? Affected by alcohol to the extent of losing control of one's faculties or behavior. Yan po ang sabi ng drunk. Nabusog, nalasing na talaga sila dito. Tingnan nyo, dito sa King James Version, mga kapatid. When the guests have well drunk, nalasing na talaga. Sa New International Version, mga kapatid, they drink too much. Nalasing na talaga. Sa Biblia po ito. Hindi ko po dinagdagan ito. Paano yan? Paano nyo ma-explain yan? At nalasing na sila, dinagdagan pa ni Kristo ng 6 na water jars. Grabe na yun. Kita ninyo mga kapatid? Paano yan? Paano nyo ma-explain? Nandyan sa Biblia When the guests have well drunk. Sa ibang version naman. Tingnan natin. Yung mga Protestant version, Living Bible. Tingnan naman natin sa Living Translation. Ito po, Protestante po ito. Too much to drink. Synonymous lang yan sa drunk, diba? No, dito din. A host always serves the best wine first, he said. Then when everyone has had a lot to drink, ang dami nang nainom nila. At dinagdagan pa ni Kristo. Paano yan? Pero hindi tayo nag-promote ng paglalasing. Pero ito nakasulat Paano yan? Hindi yan justification, nakasulat nga yan Paano yan? Paano nyo yan ma-explain mga kapatid?
Pero ang simbahan, bawal talaga yung paglasing. Pagkalasinggo, bawal talaga yon. Hindi maganda talaga yon. Hindi natin pinopromote. Pero hindi masama ang pag-inom. Kahit si Kristo nga, they are already drunk. The guests well drunk. Sa King James Version po yan. Paano yun na ma-explain? Totoong wine po yan na nalasing na mga tao at si Kristo dumadagdag pa ng 6 na jars, water jars, mga tadyaw. So oras na mga kapatid. Pupunta na kami sa bukid mga kapatid para nasiyahan ako nito dahil gusto nyo sa kasulat. Paano yan ma-explain niyo yung John chapter 2 verse 10? All the guests were well drunk. Ano ba ang Tagalog sa drunk? Nalasing. At nandito si Mama Mary, nandito si Jesus, ating Panginoon. Tama na yun, hindi na ako milagro ng they are drunk already. Base sa nakasulat ha. Paano yan? Paano nyo ba explain yan? Sana bago kayo mangomentaryo mga kapatid, intindihin nyo yung buong konteksto. Yung buong gospel o chapter. Dahil nag-komentaryo kayo without reading the text. Alam nyo, binabasa ko yung buo, kaya nga na-summarize natin. Paano yan? No? They drink a lot of wine at dinagdagan pa ni Kristo. Paano nyo yung ma-reconcile? Sabi yan? Maghihintay ako. Disciple, disciple journal ba ito? Ako, discipleship journal. Maghihintay ko sa inyo ha. Dahil bago kayo mga komentaryo mga kapatid, basahin nyo buo para hindi mas sa inyo. Maisumbalik natin sa inyo. Paano nyo ma-explain yan? Nakasulat yan sa John chapter 2 verse 10. And the guests well drunk. Well drunk ha? Ano ba ang hindi po ito Catholic version. When the guests have well drunk. Drunk po. Ano po itong drunk? According to the dictionary, drunk meaning affected by alcohol to the extent of losing control of one's behavior and faculties. Malinaw na malinaw po yan. Simpleng-simple mga kapatid. Naawala ko sa ating mga kapatid dahil hindi nila binabasa yung totoong context. Pero tayo, hindi lang yung isang linya ang ating binabasa. Buo po, naubos na kanilang bino ang kanilang alak. At yan po ang sagot natin sa mga nagputol sa ating video na nag-promote daw ako. Okay lang daw yung paglalasing. Hindi ko sinasabi yon. Pero dito sa particular text na ito, sa Wedding at Cana, the guests drank when the sabi dito, when the guests have well drunk, nalasing na lang ang ibang mga guests, nalasing na talaga. Nandito nakasulat. Paano yan ma-explain ninyo? Sabi niyo, yung pagtitipon ng mga Hudyo ay for special occasion pero hindi paglalasing. Pero dito, when the guests have well drunk, paano yan? Nalasing talaga sila. At umabot si Kristo, dinagdagan pa ng 6 na, hindi 7, 6 po na water jars. Maghihintay ako sa inyong sagot ha. Therefore, hindi allergy si Kristo sa pag-inom ng wine. Pati ang simbahan, bawal talaga. Makakumit tayo ng kasalanan kung sobraan nating pag-inom, no? Yan po ay gluttony po. Yan po ay one of the capital sins, gluttony po, yung sobraan na pag-inom. No. Pero paano ito? When the guests, sabi nila, opposite po sa sinasabi nila, yung pag-inom ng wine ng mga Hudyo, hindi para malasing. Paano ito? Sa King James Version po ito. When the guests have well drunk. Binabasa ko po yung inyong official na translation po. So, okay mag-alala dahil
sasagutin natin yung mga discipleship journal ng mga pagputol-putol nila ng mga video natin. Mas mabuti na magdiskusyon tayo dito sa Valencia, Bohol kung gusto ninyo, no? Dahil gusto ko yan eh. Diskusyon tayo face to face. Ako bahala dito. Ako bahala sa system. Kung gusto niyo niyang diskusyon. Okay? Fighting Maria at Attack CFD with a humble heart.